Yo guys, usapang politika tayo ngayon mga sangkay. Nako, eto na nga, itong si Marcoleta winarak po ni Senator Lacson ng harap-harapan. Sa harap po ito ng maraming tao mga sangkay. So talagang umiinit po no yung sitwasyon dito kay Marcoleta at saka si Senator Lacson. Talagang naglalagablab ang banggaan mga sangkay. At eto nga pag-uusapan natin ngayon itong matinding problema mga sangkay ng itong mga banatan nilang dalawa. Ngayon kasi may ginawa itong si Senator Lacson, no? Binakbakan itong si Marcoleta ng matindi sa harap ng maraming senador at sa harap ng napakaraming media at sa harap ng napakaraming tao doon po sa Senado. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay mo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, okay? Eto, tignan po natin mga sangkay kasi ang gulo-gulo po nang nangyayari ngayon, no? Eto po, binakbakan po ni Senator Lacson itong si Marcoleta. Tingnan nga po natin mga sangkay. Let me refresh our memory why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation. Grabe, no? Talagang harap-harapan yun, guys, ha? Nandyan si Marcoleta, nandyan lahat po ng mga senador at mga media, mga sangkay, at mga lawyer. Kaya tatanungin ko siya, ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. So ngayon, sabi niya, I will go wherever evidence leads us. O ano ngayon, papunta lahat sa sapsap. Yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. May I invoke Section 135 of the Senate Rules? Ito kasi mga sangkay, nag-umpisa to nung binara ni Senator Lacson. Kasi si Marcoleta, di ba, kabagong upo na senador since lawyer po siya, nagpasikat mga sangkay sa loob ng Senado. Ngayon, ang ginawa ni Senator Lacson, sinermonan. Teka lang, wala sa rules yan ng Senate. Bakit mo nababanggit yan? Yung about po yun sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So dito mga sangkay, nag-umpisa yung bakbakan nilang dalawa. At dito nga, natalo po si Marcoleta kasi nga po, pinalitan po siya as sa Senate Blue Ribbon Committee, pinalitan po siya ni Senator Lacson. In the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. May I invoke Section 135 of the Senate Rules? If there is no rule applicable to a specific case, the precedence of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Yan ang sinasabi, yung motion to dismiss. Ngayon, binara po yan ni Senator Lacson. Wala naman motion to dismiss sa wala kang mababasa na motion to dismiss sa sa rules of the Senate. Shall be resorted to. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Hilaw na interpretasyon. Si Senator Lacson, ano na po yan? Batikan na po yan mga sangkay na senador nakabangga po niya yung veterano. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, Simula nung nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ang tindi, no? Talagang, ito si Marcoleta, Ayan po siya, mga sangkay. Siguro, umuusok na po yung dugo niya dito habang binabakbakan po siya ni Senator Lacson. ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption. Ang hindi ko inaasahan. Minasama pa ito ni Senator Marcoleta.
May privilege speech pala siya. Kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Kasi ang feeling kasi dyan ni Marcoleta, nasasapawan siya ni Senator Lacson. Eh maganda naman yung intention ni Senator Lacson dyan eh. Gusto lang po niyang mas lumawak ang investigasyon. Eh, sa totoo lang mga sagkay, si Marcoleta wala po siyang naipakita mga larawan sa mga ghost projects. Mahina po yung mga sangkay, yung mga investigador. Eh si Senator Lacson konkreto eh. May mga proyekto talaga na pinapakita doon na kung saan hindi po trinabaho. Nasaktan po si Senator Marcoleta. Hindi dapat na ginawa pa yon. Di ba? Kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Kahit pagbali-baliktarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech. May natapakan po ba akong ego? Ayun, ay, naku po. May natapakan po ba akong ego? Kasi siyempre, baga sangkay, yung pride ni Marcoleta, siyempre lawyer siya eh. Akala po kasi niya, sana yung pinakamagaling dyan, ayun, sinermonan po ni Senator Lacson. Sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects. Yan po yung pinakita niya. Si Senator Rodante Marcoleta puro may investigasyon pero wala kasing walang concrete evidence na kagaya po nito mga sangkay yung ginawa ni Senator Lacson. May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya sa kauna-unahang pagkakataon? Siya ang nagpangalan dyan mga sangkay. Yung BGC Boys. Si Senator Lacson pong nakagawa niyan. Hindi po si Senator Marcoleta. Yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. Ito yung moment mga sangkay na pahiya po talaga si Senator Marcoleta. Ayun po, Lacson to replace Marcoleta. Marcoleta out, Lacson is new Blue Ribbon Chair. Lacson replaces Marcoleta as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Nasaktan po dito si Marcoleta. Ang sama ng loob po niya talaga. Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang maabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. After all is said and done, I am tempted to ask, on the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas? Grabe yung tanong na yun. Is Senator Marcoleta for the Discayas? Anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas? Grabe. Grabe yan mga sangkay. Sobrang tindi po niyan. At ang masama pa po dito kapag nagkaroon po ng investigasyon, no? Kasama pa po yung mga diskaya at ang koneksyon sa pamilya o sa asawa ni Senator Marcoleta. Yun, mga sangkay, masyado pong delikado si Marcoleta doon. Or the people of the Philippines? Grabe. Ayun o, sa harap pa mismo ng maraming media. Napahiya dito si Marcoleta. Ang mali lang talaga ni Marcoleta, mga sangkay, pinersonal na po niya eh. Yung may programa po kasi si Marcoleta sa isang TV station, yung Net25, doon po niya lagi binakbakan si Ping Lacson. Eh ngayon, mga sangkay, akala po niya mapapatahimik si Ping Lacson. Ayun, mga sangkay, winarak siya ngayon, 'di ba? Ay, nako. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.